Sobrang nasaktan ako nun, umiiyak na ako sa papa ko. Ano ka ba nagsimula sa basketball? High school? Gaano ka na ba kalaki? Paano ka ba na-inlove sa larong to? Anong plano mo after basketball life mo, Junmar? Ano ka ba nagsimula sa basketball? High school? Gaano ka na ba kalaki? Paano ka ba na-inlove sa larong to? Naglaro, hindi naman ako mahilig sa basketball before. Yung kapatid ko lang yung mahilig sa basketball. Tapos yung papa ko, silang dalawa. Then, matangkad lang talaga ako. So, minsan sinasama ako ng kapatid ko sa games nila. So, pagkulang sila, pinapalaro nila. Pero hindi talaga ako marunong maglaro. Tapos, pinasali ako sa high school, nagpaglaro sa high school, inter-school, pero wala, hindi naman ako nag-ano. Tapos nung college na, doon na talaga ako doon ako natuto ng basketball. Pero nung first, nag-walk-in lang kami sa practice ng UC. So, nagbabakasakali lang kami sa University of Cebu. So, nagbabakasakali lang kami na makakuha ng scholarship. Yung goal namin nun, makakuha ng scholarship kasi hindi naman afford ng parents ko yung college. So, kailangan ko gamitin yung height ko para mapag-aral. So, mapag-aral sa college. And then, sobrang hindi ganun kadali sobrang hirap ng pinagdaanan namin ng papa ko. So, and thankful ako sa mga tao na tumulong sa amin doon. Siyempre, thankful ako sa papa ko na hindi niya ako pinabayaan, ginight niya ako. Siya yung nag-i-inspire sa akin sa araw-araw nung nag-try out. So, yun nga, banggit mo, University of Cebu. During those time, obviously, ikaw yung isa sa pinaka-tinitignan ng team mo as a leader. And around 2009, nakaabot kayo ng finals. And ewan ko kung maaalala mo itong matchup na to against Greg Slaughter. UC versus UV, University of Visayas, 2009. Si Slaughter nag-average ng 16.5. Ikaw nag-average ka ng 19.7 points. Anong naalala mo sa matchup na yun? Lalo na yung game 2 duel nyo na 71-70 win ng UC. 27 points, 14 rebounds ka. Slaughter, 22 points, 14 rebounds. At that time, ano ba yung tumatakbo sa isip mo? Sobrang ganda nung place niya. May place siya para sa akin. Parang same sa San Miguel. Parang, hindi pala. Kasi ako pala nagdadala ng bola din. Parang ginawa niya akong point guard nun eh. May place ako na parang one-on-one on top eh. So, and maganda naman yung matchup namin ngayon. So, eventually si Greg lumipat ng Ateneo. Ikaw ba, may iba ba bang school na nag-try mag-recruit sa'yo? Maybe a Manila school? Meron naman. Nagpunta rin sa, marami naman, may mga schools naman na nagpunta sa Cebu para kunin nung parang third year, fourth year ata third year, maraming schools na nagpunta sa Cebu para kunin ako. Wala, hindi ako sobrang ganda ng offers nila, like, may allowance. Anong school? Di ko babanggitin yung schools. Pero nagpunta sila doon, nagpunta sa dorm. So yung team manager namin sa UC, siya yung team manager ko ngayon, si Antonio Baldomeros din. So parang nalaman niya na may mga Manila schools na lumapit sa akin, parang direct na pumunta sa akin. So parang doon parang pinabantayan na yung dormitory. Tapos, may mga schools na namunta sa akin, parang kinausap ako personal. Tapos sabi na,
in-offeran ako ng ganito. I mean, sobrang ganda ng offer. Pero sabi ko, before kita meet, sir, hindi ako magkukumit sa'yo. May pagkita lang ako, pero hindi ako magkukumit. Kasi nga, sa UC ako nag-start eh. So, wala nga naman, parang sobrang pangit pa. Nag-improve ako nung pagpasok ko sa UC. Like, wala akong kaalam-alam sa basketball. Tapos nung nag-improve ako, tapos natalon ako sa ibang school. Parang unfair yun sa side ng UC. So, parang hindi siya, sabi ko, dito ako nagsimula, dito ako tatapos. Pero Junmar, yung, diba sabi mo nga, pumasok ko ng UC, wala ka alam sa basketball. So, nag-develop knowledge mo sa basketball. Meron bang pangyayari na parang naisip mo, ito na ang gagawin kong career. Ito na yung gagawin ko buong buhay ko. Yung sport na hindi mo alam before. Late ko na naisip yung PBA. Like parang graduating na ako. Nung tapos na ako sa college. Pero nung first 4 years ko, parang wala pa akong hindi ko siniseryoso yung PBA. Parang sabi ko, hindi naman ako aabot doon. Tapos pag nag-workout nga kami, parang sinasabi ng coach namin na isipin mo si Ali Picyan, tapos si Yasi Taulaba, si Daniel Diponso, Sanitos. Yun yung sinasabi na parang inomotivate ako ng coach namin sa workout. Tapos yung binubuhat ko 5 pounds lang pala bench press. Tapos yun na yung mga sinasabi niya sa akin na yun daw yung mga kalaban ko sa PBA. Sabi ko naman, pinagtatawanan ko lang yan before. Sabi ko naman, hindi naman ako aabot doon. So, ayun. Tama pala siya. So, pasalamat daw sa tiwala niya sa akin. Okay, Junmar. So, balik tayo sa topic. Nabansin mo kanina yung sacrifice. Kailangan talaga mag-sacrifice para sa college, makapaglaro ng basketball. Ito na, nakapaglaro ka sa ABL, and then na-draft ka na. No? First pick, 2012 draft, first pick ng Petron, Blaze Cooper. Grabe yung sitwasyon ng tao. No? Pero ikaw, in-expect mo ba noon na madadraft kang first? Hindi. Parang sinabi na lang sa akin na ako yung parang sinabi lang no parang day na mismo sa draft na wala yung magpipigta. Tapos kasi naglaro ako sa US sa during that time, so parang ako yung pupunta nila, so nung mananalaman and masaya ako na kinuha nila ako, pinik nila ako. So parang nangapapa ako nung first year ko. So, thankful ako sa kanila na ginaid nila ako, parang tinuro para makapag-adapt sa game, sa PBA. So, Junmar, may tanong ako. Ano ba yung buhay ni Junmar Fajardo nung nasa Cebu bilang estudyante? Usapan natin yung kurun mo nun. Ano ba yung anong klaseng estudyante ka ba dati? At saka sa laki mo niyan, may nang bubuli ba sa'yo? Of course, may nang bubuli naman. Payat naman ako before. I mean, nung college kami, hindi ganun kadali yung buhay ko, buhay ng family ko, kasi mahirap lang naman kami. And binibigyan kami ng allowance ng UC, pero hindi naman ganun kalaki yung binigay ng school. Pero
salamat pa rin kami, at least may allowance kami kasi wala naman kami. Di naman ako binibigyan ng allowance. Hindi na ako nanghingi ng allowance na sa parents ko kasi alam ko naman na wala na silang ibibigyan. Meron man, maliit lang. So instead nahingin ko pa yan sa kanila na lang. Tapos yung allowance na lang ng school yung pinagtsatsagaan ko. So and parang tiis lang talaga. Parang kailangan mo talaga magsakripisyo kasi may pangarap naman tayo. Pangarap mo na balang araw may ahon ko yung family ko sa iyo. So yun, nagbunga naman yung sakripisyo namin. So and yun may mga nambubuli din kasi nung pagpasok ko sa UCS, di ba wala naman akong alam sa basketball. So parang sinasabi lagi na sayang naman yung bata yan, sobrang tangkad pero sobrang di marunong mag-basketball, sayang yung height, tapos ganun. Then syempre nasaktan ako nun, umiiyak nga ako sa papa ko. Tapos yung papa ko sabi na, okay lang yan, huwag mo nang pansinin kasi hindi naman nila alam yung pinagdaanan mo. So yung reaction nila based lang sa nakikita nila sa ngayon, pero kung kilala ka nila totoo, hindi nila masasabi sa iyo yan. So thankful ako sa papa ko, lagi niya akong ini-encourage na magpursige. Anong plano mo after basketball life mo, Junmar? Uwi ako sa probinsya. I mean, kung ano yung offer sa akin sa Manila, pero wala. Gusto kong umuwi sa probinsya. Like, doon ako sa probinsya, chill lang. Magpa-farm na lang ako. Gusto maging farmer. I mean, papastol ng baka. Tapos, papanoorin ko na lang ngayon sa TV. Ni-interview nila ako sa Sports on Air before. Tapos, inom na lang ako. Mag-pilsin na lang ako. Tapos, manood ng games. So, mas gusto ko sa probinsya. Mas simple yung buhay. Chill lang yung buhay sa probinsya, hindi mabagal yung buhay doon. Di tulad sa Manila na sobrang bilis pagising mo. Parang saglit lang, gabi na naman. So doon parang mas okay doon kasi yung hangin, tas gusto ko mangisda eh. So, yung simpleng buhay lang. Hindi ko pinangarap yung magarang buhay. Basta sa akin secure lang yung ako, secure lang yung family ko, yung health namin, may pang-hospital na meron in case na hindi naman maiwasan natin ito. Yun lang, parang secured kami ng family ko. So, yan, okay na ako sa simpleng buhay. Pag nasa Cebu ako, nagawa ko, fishing kami. Mahilig kami sa fishing kami ng papa ko. Yun yung bonding namin. Gusto kong sobrang hilig ko sa dagat. Sobrang hilig ko sa isda. Like, parang nag-i-enjoy ka. Di ba pag nangisda ka, natitest yung patience mo kasi nga di naman minsan pag ganun mo sa bingwit mo hindi naman agad makakuha ng isda. Tapos mas okay pag nag-fishing na try naman siguro natin mag-fishing lahat, di ba? Pero pag nag-fishing ka, di ba? Mas doon mo nakikilala yung katabi mo, yung tao mo, mas nag-uusap kayo kasi nga naantay nyo yung may kuha kayo na isda, tapos so nag-uusap kayo, like, sobrang ganda nung conversation niya. Like, kami ng papa, like, magkatabi kami nag-uusap kami, sobrang ganda nung
nung convo namin. So, yun yung banding namin. Thank you for watching. Click the subscribe button and ring the bell to be notified with our latest video.